Pagkatingin ni Lana kay Dylan ay nakatingin din pala ito sa kanya. He's playfully grinning like he was telling her that, "Now I know who's your first everything." Iniwas ni Lana ang tingin dito at binaling ang pansin kay Trisha. Nasusunod na sasagot. "Wag niyo akong i-pressure." Ni Trisha nang lahat ay tignan ito. "Tinignan ka lang eh," natatawang sabi pa ni Agatha. "Sagot na kasi." "Prince Duke," mahinang sagot nito. Ang kapatid rin ni Lana ang tinutukoy nito. "Prince Duke?" Kasi ang buong pangalan ng kapatid niya. Si Prince na sana ang susunod na sasagot nang biglang bumukas ang pinto. "Nakulong po pala kayo dito. Sabi ko na nga ba eh." Ani ng isang lalaking estudyante na siyang nagbukas ng pinto. Mabilis na lumabas si Trisha at si Prince. Sumunod naman na sila. "Salamat," pasasalamat ni Agatha sa binatilyo. "Buti napansin mo. Kasi po kanina ko pa po hinihintay na may bumalik sa inyo. Lalo na po sila Kuya Prince at Ate Trisha. Kaso lagpas na po isang oras nang hindi pa po namin sila makita. Kaya po naghinala na kami na baka nakulong po sila dito. Pasensya na po pala't nasama rin po pala kayo." "Naku, hindi mo naman kasalanan. Nakalabas naman na kami sa wakas," ani Lana. "Maraming salamat. Kung alam lang ng bata, hindi lang sa pagkakakulong sa storage room sila naligtas, kundi pati sa isang awkward situation nila sa loob." Mabilis na silang nakabalik sa rehearsals studio maya-maya. Nilingon ni Lana si Dylan na may sinasabi sa pinsan nito. Kailangan niyang makaalis hanggang sa wala sa kanyang atensyon nito. "Riv, hahanapin ko lang si Prince." Paalam na lang ni Lana sa lalaki. "Sure, go ahead. Kung mahanap mo si Prince, pakisabi na mauna na kami ni Agatha sa pag-uwi." Tumango si Lana at saka kinuha ang bag niya at ang dalang importanteng dokumento para kay Prince. Hindi naman na nahirapan sa paghahanap si Lana sa kapatid dahil nakasalubong niya ito sa isa pang exit door ng studio. "Prince, pirmahan mo na nga ito para maibalik ko sa sekretarya mo sa AC. At nang makauwi na ako." Nagmamadaling wika nito. "Wah, bakit niya nagmamadali?" tanong nito habang pinipirmahan ang kailangan nitong pirmahan. "Ipakilala mo naman ako ng formal sa manliligaw mo," nakangising sabi nito. "Hindi ko manliligaw si Dylan." Tinignan siya ni Prince na parang hindi naniniwala. "Yeah right, alam mo Lana, si Trisha na lang ang pakipot ngayon at in denial. Huwag ka nang dumagdag." Napasimangot siya at kinurotang tigiliran ng kapatid. "Aray, lahat ng naririnig mo sa bodega kanina, wala lang yun. Mahilig lang akong asarin si Dylan." Umiling-iling ito at saka binigay sa kanya pabalik ang mga papeles. "Kung manliligaw mo siya Lana, ipakilala mo ng maayos kina dad and mom. O kung gusto mo munang bigyan kayo ni Dylan ng oras, okay din. Hindi mo na ako magsasalita sa kanila." Pagkaway ginulo nitong buhok niya. "Kapag pinaiyak ka, isumbo mo sa akin ha." Napangiti si Lana dahil sa concern na pinapakita ng kapatid niya sa kanya. Kahit napalabiro ito at maloko ito pa rin ang gugustuhin niyang maging kapatid. "Bakit? Bubugbugin mo siya?" "Hindi ako nang bubugbog, bad yun eh." Anong gagawin mo?" "Ilalayo kita. Bawal na siyang makalapit sa'yo kapag pinaiyak ka niya." Ginulo na naman ni Prince ang buhok niya. "Matanda ka na Lana, kung ano meron sa inyo ni Dylan. Hindi kami mangingialam, basta kapag sinaktan ka niya, you know who you need to call." Natawa si Lana sa tono ng boses nito. "Bakit sinasabi mo na sa akin yan? Hindi naman talaga siya naliligaw. But he likes you. I can see it earlier." Nagkibit balikat lang si Lana. "Maybe he can help you forget Riv." Tinalikuran ni Lana ng kapatid at pasimpleng inayos ang buhok gamit ang isang kamay. "Speaking of Riv, mauna na daw sila ni Agatha. Aalis na rin ako." Pag-iwas niya. "Okay, see you later." "Pasensya na kung naabala kita. Bye brother." Paalam ni Lana sa kapatid at saka pumasok ulit sa loob ng studio. Lalabas siya sa pintuan kung saan siya pumasok kanina dahil mas malapit yung sa parking lot ng academy. Wala na sina Agatha at Riv pero nandun pa rin si Dylan habang kausap si Trisha. Para siyang tanga na biglang tumakbo palabas. "Ala na!" narinig niyang habol sa kanya ni Dylan. Nang nasa labas na sila, otomatikong napatigil siya kahit ayaw niya. "What is it Dylan?" lingon niya rito. "Are you in a hurry?" "Oo," sagot niya bago ulit naglakad palayo dito. Gusto na talaga niyang makaalis. Ayaw niya na makalapit pa ulit ito sa kanya. "Oh honey, stop running away. Let's talk." Nito habang sumusunod sa kanya, napatingin sila na sa hall kung saan sila naglalakad. Walang katao-tao, siyempre kasi ng mga estudyante. "Ayoko makipag-usap sa'yo because whenever you want to talk with me, we end up
Nainis na wika ni Lana at saka mas binilis ang pagpaglalakad. He chuckled. Whenever you always end up hiding or running away from me. Mabilis ni Dylan na naabot ang isang braso niya. Let's have dinner tomorrow, I promise. We'll just talk. Binawi nila ng braso rito at saka napabuntong hininga. Hanggat sa maaari Dylan, gusto ko lumayo sa'yo. Because you know my weakness. Nangangako ka mag-uusap lang tayo pero ako, I surely want more than that if this bad spirit inside me possessed me again. Wala namang problema sa akin if you'll want more than just talking. Sa akin malaking problema yun. Ani ang habang naglalakad ulit. Kahit na babae ka, you still have your needs. Admit that, and I'm your husband. I can fulfill it anytime. Seryosong sabi ni Dylan, you'll have me at one hello. No, matigas ni Lana na sabi na hindi nito nililingon. Nga pala, naiinis ako sa ginawa mo kanina sa storage room. Dapat hindi mo binigyan ng impression si Prince na merong namamagitan sa atin. You could have pretend that you don't know me. I don't like role-playing outside make love. You, she cursed. Mas napabilis ang paglalakad ni Lana. Bakit ba kasing haba-haba ng hallway palabas? Nakakainis. Ang akala ko naiinis ka sa akin dahil sa tanong ko kanina sa loob ng bodega. Isa pa yun. Tumawa to. So si Riff palang first love mo. At asawa niya ng pinsan ko. How tragic. Narinig ni Lana na sabi ni Dylan. Now he ate it. Wala ka na pakialam doon, Dylan. Tigilan mo ko pwede? Nasar na wika ni Lana. Hindi ka pa naka-move on? Seryosong sabi ni Dylan. Hindi si Lana sumagot ngunit napahinto sa paglalakad. You still love him, don't you? Nilingon niya to. No one will care, Dylan, if I still love him or not. Nilapitan siya nito at marahang hinaplos ang pisngi niya. You know, kahawig mo si Agatha. Sa unang tingin ko sa'yo akala ko ikaw siya. And I'm wondering, naka-move on na rin kaya si Riff sa'yo kung pinakasalan niyang pinsan ko na halos kamukha mo? Nagsalubong ang kilay ni Lana at inalis ang kamay nito sa mukha niya. Hindi ganun si Riv, mahal niyang pinsan mo. Paano man naman nasabi? Nakita ko yun sa mga tingin niya kay Agatha. Iniwas ni Lana ng tingin dito. He used to look at me like that, she whispered. Naramdaman niya rin ng konting pagkirot sa dibdib niya, nangilid din ang mga luha sa mga mata niya. Kaya mahal niyang pinsan mo, okay? Agatha's safe with him. Ganun magmahal si Riv. Dylan lightly held her chin and raised it. Pinagsalubong nitong mga tingin nila. Naninigurado lang ako. Ayoko lang masaktan ng pinsan ko. Ayoko makitang nasasaktan si Agatha. Seryosong wika ni Dylan. Pero hindi ko rin masisisi si Riv kung hindi kanya makakalimutan. Bulong nito sa kanya at saka siya hinapit sa bewang. Dylan, you're so beautiful, Alana. Bulong pa muli ni Dylan at saka naramdaman ng pagdampi ng labi nito sa tenga niya. I want to take you, right here, right now. Napalunok si Lana at naramdaman ng panghihina ng mga tuhod. Heto na naman, nagagawa na naman ni Dylan ang pinakaiiwasan niya. Napapikit siya at saka marahang tinulak to. Kailangan ko nang umalis. Hindi siya ni Dylan hinayaang makawala. Hindi kita pakakawalan hanggang sa hindi ka pumapayag na makipag-dinner sa akin bukas. Lalong humigpit ang pagkakahapit ni Dylan sa kanya. Baka may makakita sa atin ng ganito. Let go of me. Wala akong pakialam. I need your assurance. Gusto kong makita ka bukas. Dylan, please. Napalunok siya. No, Alana. Nangungusap ang mga tingin ni Dylan. Come on, we'll just have dinner. I'll take you to a fine dining restaurant and not in a hotel. Nakipaglaban si Lana ng tingin dito pero maya-may napabuga siya ng hangin. Fine, sumusukong sabi niya. I will go home immediately after. Of course, binitawan na siya ni Dylan. I'll take you home immediately after my dear wife. Prince, akin na kasi yan. Itinaas ni Prince ang card na kasama ng bulaklak na dumating kaninang umaga. Dahil sa tangkad ng kapatid ni Lana ay hindi na niya maabot ang card kahit anong gawin niya. Dear Alana, I'll be waiting for you later. Please call me. Basa nito sa nakalagay sa card. Si Dylan ba to? Astig imbis na mag-text talagang pinadalhan ka pa ng bulaklak para sabihing tawagan mo siya. Tumatawang sabi nito. Marahas na binawi ni Lana rito ang card at saka nainis na kinurit ito sa braso. Pakialamero ka talagang lalaki ka, nainis na wika niya sa kapatid. Tinago niya na ang maliit na card sa bulsa ng suot niyang skinny jeans. Buti na lang at yun ang nakalagay sa card. Medyo nakahinga ng maluwag si Lana. Kinabahan kasi siya kanina nang biglang hinagaw ni Prince ang card. Baka kung anong mabasa nito.
Tama nang alam nitong naliligaw sa kanya si Dylan. Ngumisi si Prince. Curious lang kasi ako. Anyways, may date ka pala mamaya. Inirapan niya ito at saka kinuha ang isang basket ng bulaklak na pinadala ni Dylan. Obviously yes, inggit ka? Pangaasar ni Lana rito habang umaakit ng hagdan. Bakit naman ako maiinggit? Araw-araw ko naman nakakasama si Trisha. Lagi ka naman niya sinusungitan. Self-defense niya lang yun. Napailing-iling si Lana. Whatever brother, pumasok ka na nga sa trabaho mo. Ikaw, hindi ka ba papasok sa foundation? Papasok ako mamaya. Tatawagan mo muna si Dylan, ganun? Ay, maharot ka girl. Tukso pa nito, natawa si Lana. You're so gay, Prince. Che, pinatikwas pa nitong isang kilay bago lumabas ng bahay. Gorabas na aketch sis. Lalo sila nang natawa dahil sa kakulitan ng kapatid. Noon sa tuwing malungkot siya dahil sa kakaisip ng mga chemotherapies, napagdadaanan niya ay lagi siyang nagpapatawa ng kapatid. Handa itong magpakengkoy at magbakla-baklaan para mapatawa lang siya. Prince is an awesome brother. Sana lang mapaamo na nito si Trisha at maging maayos na talagang mga to. She really wanted Prince to have his own happily ever after. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nito sa mga nakalipas na taon. Pagdating nila na sa kwarto niya ay kaagad niyang kinuha ang cellphone na tinawagan si Dylan. What's with the flowers? Tanong niya kaagad pagkasagot pa lang nito ng telepono. Eto, para tawagan mo ko. Hinihingal sabi ni Dylan, napakunod siya. Pwede ka naman kasi mag-text lang. You won't call me kapag nagpadala lang ako ng text message, right? Napalabi si Lana. Tama kasi to. Wait, bakit hinihingal? Nasa gym ako. Humugot to ng malalim na hininga at pinanatag ang paghinga. I just finished treadmill run. Okay, so bakit mo ko pinapatawag? Gusto ko lang makasiguro na tuloy pa rin tayo mamayang gabi. Sa totoo lang, gusto niyang umurong sa pagsama rito mamaya para sa isang dinner. Pero wala naman siyang maidadahilan dito. Oo, tuloy pa rin tayo. Dinner lang naman yon, hindi ba? Dylan, baby, who are you talking to? Come on, tuloy na natin to. Biglang natigilan si Lana nang marinig ang boses ng isang babae sa background ng kabilang linya. Sino yon? I got to hang up, Lana. See you later. Napatingin na lang si Lana sa cellphone niya nang nawala na si Dylan sa kabilang linya. Biglang inatake ng inis si Lana. May kasamang babae si Dylan. Kaya ba to hinihingal? Anong itutuloy ng mga to? Baka naman wala rin ito sa gym at nasa. Napasinghap siya sa naisip. Ano na naman Lana kung may kasama siyang ibang babae? Sumimangot si Lana at pumasok ng sariling banyo. Padabog na sinara niya ang pinto at saka naiinis na tumili ng malakas sa loob. Buong araw nang wala sa sarili si Lana habang nagtatrabaho siya dahil sa narinig niya kanina nang tumawag siya kay Dylan. Naiinis siya sa sarili dahil hinayaan niyang madistract siya dahil lang doon. Napakababaw Lana, nasabi niya sa sarili habang umiiling-iling. Ano naman kung may ibang ikama si Dylan? Buhay niya naman yun. Hindi ko dapat iniisip na faithful nga siya sa kasal na to kahit pa ilang beses niyang sabihin yun. A playboy will always be a playboy. Wala sa sariling nalamukos niyang isang papel at saka binato yun sa tabutan. May narinig siyang pagkatok sa pinto ng opisina niya at pagkaway bumungad ang sekretarya niya ng bumukasyon. Ma'am Lana, mauna na po ako. Wala na po ba kayong ipapagawa? Paalam ni Monica. It's okay Monica, you can go home. Kayo po ma'am, hindi pa po ba kayo uuwi? Napabuntong hininga siya. Mamaya-maya na. May tinatapos lang ako. Okay ma'am, see you po bukas. See you, ingat sa biyahe. Nakangiting paalam ni Lana sa sekretarya. Pagkaalis nito ay nanatili pa si Lana ng 2 oras sa opisina niya. Hindi niya na naisip ang dinner nila ni Dylan dahil sa tinatapos na trabaho. It's already dark outside. When she finished her work, tinatamad na lumabas siya ng opisina niya. Nang pauwi na siya, she made sure that her door was locked before leaving. Habang naglalakad siya palabas ng foundation ay biglang may humapit sa kanya sa bewang. Nakulong ang pagtili sa lalamunan niya nang siilin siya ng halik ng humapit sa kanya. Dylan, gulat na wika niya. It's already 7:30 p.m. 6 o'clock kung usapan natin, hindi ba? Anit na sa seryosong tono. Sabi mo tuloy tayo pero hindi ka dumiting Alana. Tinanggal ni Lana ang braso ni Dylan sa bewang niya. Sorry, sabi lang niya. Pero dapat hindi ka na pumunta dito. His forehead creased. Okay, pero pwede bang ituloy natin ang dinner date natin? Napabuntong hininga si Lana. Sino yung kasama mo kanina? Hindi niya na napigilang itanong dito. Sino? Yung kasama mo kanina nang tumawag ako sa'yo.
Walang emosyong sabi niya pero naiinis pa rin talaga siya sa loob-loob niya. Katulad ng pagkainis na nararamdaman niya nang makitang napapalibutan ito ng mga babae. Umiling-iling ito. Wala lang yun, another member of the gym na nagpapatulong sa akin kanina sa pag-workout. Napaismid siya. Workout? Ano namang wino-workout niyo? Sarcastic kung tanong niya pa, lalong kumunot ang noon ni Dylan. Are you implying that I went to bed with Danica earlier? Danica? Wow, she has a name. Alana, I don't make love with anyone else after we got married. Ilang beses ko bang sasabihin that I'm faithful with this marriage? Parang naiinis na wika ni Dylan. Bakit ka hinihingal kanina? Dahil nga ba nag-workout ako, tinulungan ko din siya mag-workout. Paliwanag pa ni Dylan na pabugatan ng hangin maya-maya. Let's have dinner, shall we? I'm hungry. Ayaw pa rin maniwala ni Lana pero wala na siyang nagawa nang hilahin siya nito at isakay sa kotse nito. Alam mo, konti na lang at iisipin kung gusto mo na rin ako kaya ka nagsiselos. Napasimangot sila na tumingin lang sa labas ng bintana ng kotse habang pupunta sila sa restaurant na dapat ay pagkikitaan nila. Pagka-park ni Dylan ng kotse pagkarating nila sa restaurant ay natiling tahimik sila na dahil sa paliwanag ni Dylan sa kung anong ginagawa nito kasama kung sino mang Danica na yun ay nabawasan kahit papaanong inis niya. Bago sila tuluyang bumaba ng kotse pinigilan nila na si Dylan. I'm sorry, aniya rito. Naiinis ako sa tuwing may ibang babaeng lumalapit sa'yo at hindi ko alam kung bakit. Pag-amin niya rito. Para kasing mababaliw na sila na kapag hindi niya yung sinabi dito. Ngumis ito. Hindi ko sila mapipigilang lumapit sa akin, Alana, but rest assured hanggang paglapit-lapit lang sila. Ikaw, sabay marahang haplo sa leeg niya. Kahit pa ayaw mo sa kasal na to, kahit palagi mo kong pinagtataguan, kahit urong-sulong ka sa pagbibigay sa akin ng chance to prove myself to you. You'll have me every time. Wala sa sariling napangiti sa Lana. Alam mo talaga kung paano magpaikot ng babae, ano? Hindi kita pinapaikot, Alana. Hindi ko kayang gawin sa'yo yon. Lumabas na ito ng kotse saka siya pinagbukas ng pintuan. Inabot niyang kamay ni Dylan habang palabas siya. Kumapit siya sa braso nito pagkapasok nila sa restaurant. Tahimik at magandang ambience pagkapasok nila doon. He pulled the chair for her when they reached their table. You can really be a gentleman, ha? She teased. He chuckled and sat beside her. Like I told you, we'll just have a dinner now. Tinawag na ni Dylan ng isang butler. Ito na mismong umorder para sa kanila. So, anong gusto mong pag-usapan natin? Anito habang hinihintay nilang kanilang pagkain. She reached for her float of champagne na ibinigay ng butler kanina. Ano bang magandang pag-usapan? Let me ask you a question. About Reeve, if it is okay. Napataas sila na ng kilay. Is it about yesterday? Nang malaman mong first love ko siya, he rubbed his thumb against his lower lip. Why did you broke up with him then? Sandali siyang uminom ng champagne bago sumagot. We were 18 then. 2 years na kami. I was diagnosed with cancer. Malala na kagad nang malaman ko. Simpleng sagot ni Lana. Nag-self-pity ako. Natakot ako para sa kanya. Katatapos lang kasi ni Reeve na masaktan sa isang pangyayari sa pamilya niya. Hindi ko masabi yung tungkol sa kalagayan ko. That is why you broke up with him? Ayoko siyang masaktan na naman kapag nalaman niyang tungkol sa kalagayan ko. Ayokong kaawaan niya ako. That's the same time I learned about my true identity also. Isa pala akong Aguilar. Magulong isip ko noon. Basta ang alam ko, malapit na akong mamatay. And I don't want Reeve to see me dying. Napalunok si Lana nang maalala na naman ang mga nangyari noon. Kaya nawala sa kanyang kaisa-isang lalaking minahal siya at minahal din siya ng todo-todo. So hindi alam ni Reeve na nagkasakit ka noon, tumango siya. Kaya nga galit na galit siya nang makita niya kami ulit ni Prince after 12 years. Ang pinalabas ko kasi noon kami na ni Prince na hindi ko na siya mahal. Recently na rin niya nalaman ng tungkol sa totoong nangyari. At ngayon okay na kaming lahat, thanks to your cousin, si Agatha. Yes, she helped us all to reconcile. Kaya kahit na wala na palang second chances sa amin ni Reeve, still masaya ako kasi nakakita siya ng katulad ni Agatha. Totoong sabi ni Lana. Hindi mo sinubukang bawiin si Reeve? Nagtatakang tanong ni Dylan. Dumating ng pagkain nila kaya naman sumagot siya pagkaalis ng mga waiter na nag-serve sa kanila. Nope, matapat niyang sagot. Oh come on, you're still not over him. Huwag kang mag-alala, kahit pinsan ako ni Agatha, hindi kita isusumbong. Biro nito, umiling siya. Nanghihinayang ako sa tuwing nakikita ko si Reeve. Bago ko malaman na may asawa na pala siya, I was determined to get him back. Pero kasal na sila ng pinsan mo, I respect their marriage.
Buti pang kasal nila, nirerespeto mo, yung sa atin gusto mong ipaanal. Parinig ni Dylan habang nagsisimula ng kumain. Nagumpisa na rin siyang kumain. Sana intindihin mo ko Dylan, napaka-unusual ng sitwasyon natin. But you can get all the benefits. Nakahulog ang wika nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. My mind, my body and even my heart. All of me is yours. I'm exclusively yours. Alana. Parang mawawalan ng hangin si Lana sa dibdib dahil sa biglang pagbilis ng pagtibok ng puso niya. Para ding nangihinang tuhod niya dahil sa mga titig nito kaya naman umiwas na siya ng tingin. She can also feel her cheeks burning up. Tumikim siya. Ikaw naman na magkwento Dylan, pag-iiba ni Lana ng usapan. Ayaw niya masanay sa mga matatamis na salita nito. Okay, magtanong ka ng kahit na ano. Nag-isip muna siya bago nagtanong dito. Do you have a first love? Napansin niya parang sandaling natigilan to. Naging mas mabagal at matagal rin ang pagmuya nito. Then he reached for his champagne and drank a little. Dylan, tumikim ito. Yes, I had. Nagkaka-first love din palang playboy. He smirked. I was 23 then. What happened? She curiously asked. Nagkibit balikat to. Nothing. Nothing. Nagtatakang wika ni Lana. I never pursued her. Don't tell me na natorpe ka. She chuckled. Hindi pwedeng maging kami. Dahil? Uminom ulit ito. Age gap. Simpleng sagot ni Dylan. Nalaki ang mga mata ni Lana. Na in love ka sa bata? Note ang ginito habang mabilis na umiiling. Sa matanda? Hindi din, he chuckled. You know, magtanong ka pa ng iba, I'll answer you again. What's her name? Tukoy niya sa first love nito. She really got curious sa kaunting binahagi nito. Matagal bago to sumagot. He was about to answer it when a woman wearing a tight-fitting dress hugged Dylan from the back. Oh my God! Hindi ko akalaing makikita kita dito, Dylan, sabi ng babae. Napatayo bigla si Dylan. Danica, what are you doing here? Lihim na napaismid si Lana, so ito pala ang Danica na sinasabi ni Dylan na tinutulungan nito sa pag-workout. Well, I have a dinner with some friends. Kaso wala pa sila, maarteng sabing to habang nakalabi. Nga pala, thank you again earlier. Sobrang gusto ko yung nirecommend mo sa aking exercise. I think I'll do it very often so that I can maintain my figure. No problem, Danica. Sundin mo lang din ang schedule na binigay sa'yo ng gym kung kailan ka pwedeng mag-workout doon. Of course, niyakap nitong braso ni Dylan. Pwede bang ikaw ulit ang maging gym instructor ko? Pumungi pang mga mata nito. If I'm not busy, there's no problem with me. Dylan charmingly said. May I join you for a while? Paglalambing pa nito. Actually, I have a date. Sagot ni Dylan saka siya binalingan. Aba, naalala pa pala siya nito. Oh really? Nagtaas pa ng kilay ang babae saka siya binalingan. Hi there! Sorry hindi kita kaagad napansin. I'm Danica by the way. Pagpapakilala nito, nakalingkis pa rin ito kay Dylan. She fake a smile. Oh hi, panggagaya niya sa kaartehan nito. I'm Lana. Obviously, I'm Dylan's date for tonight. So tumayo siya tinalis ang pagkakalingkis nito sa braso ni Dylan. Nagagambala muna kami. Pa-schedule ka na lang ng date next time sa kanya. Tinaasan siya ng kilay ng babae at tinignan siya mula ulo hanggang paa. So, ani rito, napansin mo bang mas maganda ako sa'yo? Inirapan siya nito at tinalikuran na sila. Nagdadabog na umalis nito at pumunta sa isang malayong table. What are you looking at? Mataring na tanong ni Lana kay Dylan pag upo niya ulit. I like what you did. Nakangising wika nito. You can be bitchy ha? Ang arte-arte niya kasi. Hindi niya daw ako napansin? If I know, sinadya niyang lumapit sa lumingkis dyan sa braso mo habang sinasadyang tinatama-tama yung katawan niya sa'yo. At ikaw, sabay turing to, pa-charming ka rin eh. Hindi ka ba pwedeng tumanggi sa mga babae? Danica sa client. She rolled her eyeballs. Ewan ko sa'yo, playboy, she murmured. She chuckled. Ginagawa ko yun for business, Alana. She drank all her champagne. Tinuro sa kanya ng Lolo Rex na noon na kahit pag-aano kakulit o kasama ang isang kliyente, dapat maging accommodating pa rin ang isang negosyante. Naintindihan naman nila na si Dylan. Pero bakit ba puro babae na lang ang kliyente nito? Naiinis ka ba? Sinabi ko na sa'yo kanina na naiinis ako kapag may ibang lumalapit sa'yo. Just tell me not to smile at my girl clients, then I won't. Napatingin siya rito, he smiled at her. Just tell me everything you don't want, gagawin ko. Ikaw ang asawa ko, may karapatan kang gawin yun, Lana. Lumampas ang tingin ni Lana kay Dylan, kusang sumilay ang malalapad ng ngiti sa mga labi niya. Nang makita kung sinong tumawag sa kanya. Reeve, nilapitan sila nito.
Dylan, nandito ka rin pala, sabi ni Riv dito. Tumayo sila at nakipagbeso dito. What are you doing here? Natanong niya dito. I have a dinner meeting with a group of businessmen. Kayo, we're on a dinner date. Diretsong sagot ni Dylan, medyo nakakaabala ka. Biro nito kay Riv pero nahalata nila ng talim sa tono ni Dylan. Habang nakatingin sa kanya, tumawa si Riv. Naku, pasensya na kung nabala kita sa date mo. Naku, don't mind Dylan. She's just joking, aniya rito. Binalingan niya si Dylan na naging abala sa pagkain nito. Well, I better leave the both of you. Medyo late na rin kasi ako sa meeting ko. Hindi kasi ako kagad nakaalis ng bahay. Paalam ni Riv. Pagkalayo ni Riv ay napupuna ulit sila at hindi na maalis ang ngiti sa mga labi niya. Kinikilig pa rin talaga siya sa tuwing nakikita ang dating nobyo. She's really charmed with Riv handsomeness. Hinihiling mo pa rin ba na minsan si Riv ang kasama mo? Biglang tanong ni Dylan out of nowhere. Munti ka nang mabuga nila ng iniinom. What the Dylan? What kind of question is that? I'm serious. Gusto ko lang malaman na sa tuwing bang may nangyari sa atin siyang naiisip mo? Tumatagos ang tingin ni Dylan sa mata niya para bang kapag nagkamali siya na isasagot dito ay manganganib siya. Napalunok si Lana. No, sagot niya saka napatayo. Tapos na akong kumain, let's go. Aya niya narito. Tumayo na rin at nag-iwan ng 5,000 sa lamesa nila. Pagkalabas nila para silang tahimik hanggang sa makasakay sila ng kotse. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.